Anong masasabi nyo dito mga Lods? Panoorin natin. Mabigyan natin ng tulong. Mr. President, Yes, please go ahead. Mr. President, ang immediate po na kailangan ng Davao del Norte is yung pagkain, tubig at food packs po at yung mga gamit po sa mga bata para sa pagbalik nila sa eskwela. And tanong ko po, Mr. President, ito lang po gusto ko lang i-clear. Kung during the distribution of the food packs or any support coming from the national government or coming from the Department of Social Welfare and Development or the DOLE, sino po ba ang authorized to distribute? Is the local government ba, like municipio, the city, the province, or Depending on what the assistance is. to the any elected official po? Yes, go ahead. Like in the food packs kasi, iba-iba yung request na natatanggap namin. And we try to fulfill ng sabay-sabay. There will be requests from the provincial level, we'll give it to the province. There will be requests direct from the mayors, we give it to the mayors. Yes. There will be requests from the Congress people, we'll give it to the Congress people. So at this point in time, I would assume that lahat tayo busy. Yes. The different elected officials are all tasked to move all at the same time. So yun. Usually, ganun ang sistema. Yes po. Sa local government talaga binababa. Meron like yung sa DOLE, sa bawat isa, silang nag-a-assess it. Silang gumagawa ng assessment. But for the most part, it's really local government. Kasi sinasagot lang namin yung request ninyo. Yes po, Mr. President. Kasi during calamity, ang kumukuha ng data at ang gumagawa ng quick response is the municipio, the city, and the province. And also collecting data, kami ang lahat ng in-charge, yung LGU at PLGU. But like what happened in Davao del Norte, minsan kasi may hindi po rating sa province, pero na-distribute, iba naman ang nag-distribute. And gusto po ako mag-thank you po kay Ma'am Inday Sara na quick response po, nagbigay kagad siya ng support doon sa Davao del Norte po. Ma'am. Thank you so much po, Ma'am. Don, you had wanted to add something. Lahat naman na nag-request, doon ako bibigay. Pag hindi mag-request, hindi nabibigay. Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Kung wala kayo, we have to go to the next who's there, di ba? So, yun yung man nangyayari. Pero mostly, Ano yung napansin nyo mga Lods? Diba? Kasi sa napapansin ko yung mga kasamahan ni President BBM ay hindi sila ganun ka masigasig, no, na tumulong kumbaga, 'di ba, sa Davao region. Doon mismo sa naapektuhan ng landslide, ng baha. Kasi sa nakikita nyo, like yung katabi ni President BBM, sinabi pa, kung hindi kayo magre-request, hindi kayo mabibigyan. 'Di ba? So what if, 'di ba? Baha na, landslide na, critical na. So, hindi pa rin aabutan ng tulong? Hihintayin pa rin na mag-request? 'Di ba? So, para lang yang si Mar Rojas 'di ba? Yung response nila dati sa Yolanda. And, buti na lang, no? Si VP Inday Sara ay quick response, no? Hindi na naghihintay-hintay pa ng request, 'di ba? Quick response agad kasi lalo na yung mga nangyari, no, lately lang, no, mga landslide, pagguho ng lupa, 'di ba, mga baha. Kailangan kasi yan ng agarang response. Hindi mo na dapat kailangan pang maghintay ng request or what. Kasi sa totoo lang mga Lods, dyan naman ako napabilib, no, kay President BBM. 'Di ba? Sinabi pa nga niya na pag magbigay ng mga pag magbigay ng mga relief goods sa mga tao, wala nang coupon. O, di ba? Sabi yun mismo ni President BBM. Di ba? Kasi at the time, calamity na. Di ba? At the time, ano na eh. So, hindi na kailangan mag-coupon kasi matatagalan ang proseso. Di ba? Na-retain pa yun sa utak ko. At doon ako napahanga at napabilib no, kay President BBM.
Pero ngayon medyo mabigat. Hindi ko masyadong naramdaman yung eagerness, no? And pagbigay solusyon sa mga nangyayari at problema, di ba? Sa Davao Region. Pero anyway, no, kudos no kay President BBM and kay VP Inday Sara kasi namahagi din sila ng cash assistance sa mga kababayan natin sa Davao Region. Medyo hindi ko lang magets yung idea na request muna bago bigyan, 'di ba? Lalo na ngayon kalamidad, 'di ba? Lalo na ngayon na kailangan ng urge, no? Kailangan ng urgent tulong. Basahin natin. House Speaker Martin Romualdez says he will find a way to make the Philippine Health Insurance Corp or PhilHealth cover at least half the bill incurred by Filipinos in private hospitals. Gagawa ng paraan. Romualdez wants PhilHealth to shoulder 50% of payward bills. Okay. It's good. Sana, 'di ba, mangyari, no? Para sa mga kababayan nating Pilipino. Pero 'di ba parang dapat ang magsasabi niyan at mag-i-initiate niyan at magko-command niyan, 'di ba? Ay si President BBM. Hindi ko lang mawari mga lods kasi nagiging mouthpiece no si Romualdez right now. Parang kay Romualdez natin mauunang malaman ang mga plano ng pamahalaan like this, 'di ba? And entitled ba ang isang Speaker of the House, 'di ba, na magbida-bida at mag-announce ng mga ganito? Kasi sa totoo lang mga lord, sobrang obvious talaga, 'di ba? Sa ilang years kong nakatira sa Pilipinas, ngayon lang talaga ako nakakita no ng isang speaker na grabe, parang Superman, halos lahat gusto niyang solusyonan. 'Di ba? Halos lahat gusto niya na manggagaling sa kanya yung source. 'Di ba? Parang pinapakita nila sa tao right now na kay Romualdez yan. 'Di ba? Parang galing yan kay Romualdez. Yung mind conditioning, nagigets nyo ba mga lods? Kasi napapansin ko right now, parang hindi nagpa-function ng maayos ngayon, 'di ba? Yung iba't ibang agency. Bakit kamo? O imagine niyo, yung mga ayuda, yung mga pamimigay, 'di ba dapat DSWD yan? Pero anong nangyayari ngayon? 'Di ba? Sa nakikita natin, mukha ni Romualdez, hindi DSWD. Gawain ba niya yan? 'Di ba? Yung mga cash assistance, 'di ba? Yung mga paayuda, Speaker of the House siya, dapat nasa, 'di ba? Nasa House of Representatives lang siya, gumagawa sila ng batas. Pero bakit parang ngayon siya ang spokesperson, siya ang tig-deliver, 'di ba? Siya ang 'di ba? Parang lahat na lang, no? Lahat na lang talaga gustong gawin nitong si Romualdez.